Naalimpungatan ako mga minamahal. Nagigising ko lang kasi natulog ako kanina alas 5. Naidli pala ako. Ngayon nagising ako ganitong oras na pala. Mag-alas 12 na. Kasi bakit ako nagising, no? May bata na tumatawag sa akin ng kuya. Tapos pagising ko, wala naman tao. Kaya hindi ko alam kung sino yon. Wala naman talagang tao. Tapos yung aso ko, nagulat ako kay Rambo, bakit hindi tumatahol? Wala naman siya nakita siguro na tao. After ko narinig yung boses niya na, Kuya, 2 beses. Sumagi sa isip ko yung anti-hissing. Di ba kung natatandaan nyo? Scroll down nyo sa baba. Yung nag-react ako na lumalaki yung mata ko dahil ang sinisintensya lang ni Coach Tab at ng mga coaches at ng mga kasama niyang coaches is reckless imprudence lang at saka co-counts homicide. Kaya grabe ang react ko doon mga minamahal, di ba? Dahil mismo ang sa IDG nag-declare na involved ang anti-hissing. So meaning kapag involved ang anti-hissing as per the law, pinaliwanag ko na rin to sa inyo noon pa, di ba? So nakaloob doon sa Republic Act na kapag anti-hissing ang involved, lahat na mga present sa activity ay may pananagutan sa batas. Di ba? So technically, kasama dito ang mga teammates. Kasi may mga pasa eh. At ang sa IDG nag-declare na ang anti-hissing. So ang anti-hissing kasi mga minamahal, no billable kasi ito eh. Walang piyansa kasi ito eh. Kaya grabe, mapapamura ka na lang talaga kung paano nila binaluktot ang batas. Malinaw pa sa sikat ng araw. Di ba? Na mismo ang sa IDG nang nag-declare na anti-hissing. Pero bakit nawala yung kaso na yon? Dapat kasama yon. Kumbaga, binabaan ang sentensya ni Coach Tab at ng mga coaches. At dapat kasama dito ang mga player. Kung pagbabasihan natin ang batas na napapaloob sa anti-hissing law noong 2018. Malinaw doon. Ulitin ko, lahat ng kasama sa aktibidad na kung saan isinasagawa ang anti-hissing. Kasi bakit technically kasama sila? Walang nagsuplong sa batas or tumawag sa mga kapulisan or sa mga tanod man lang or sa barangay kapitan na may isang tumakbo sana doon na teammates ni Rene Boy at nagpasaklulo na anti-hissing na ang ginawa ng aming mga coaches, tulungan nyo kami. Dapat ganun ang ginagawa ng mga teammates ni Rene Boy kung talagang concerned sila sa MVP boy natin. That is the bottom line. Kaya yun talaga ang isigaw ko sa harap ng Ateneo de Manila at DOJ. Sa harap ng DOJ. Yan iisigaw ko. Bakit nawala itong anti-hissing? Mismo na sa bunganga ng mga CIDG, di ba? If you remember, na-recall nyo yun? Kaya sobra ang reaction ko. Napamura ako noon. Scroll down nyo yung yung vlog ko na yun. Panaliwanag ko yun doon lahat kung bakit hindi kasama ang anti-hissing. Bakit ginawa lang 2 counts of homicide and reckless imprudence, billable po ito. Kaya sana malapit ako sa mama ni Rene Boy para ipaalaala sa kanya na isama talaga yung anti-hissing na dapat panagutin ito lahat kasama mga teammates. Yun lang po mga minamahal.